Lady of Pilar Parish sa Pilar, Bataan. Tulad ng nakikita mo, ang mismong bayan ay pinangalanan sa mahimalang imahe ng Nuestra Señora del Pilar. Ang Pilar ay dating bahagi ng Pampanga hanggang ito ay naging isang independyenteng bikaryante at munisipalidad noong 1801. Ang lugar ay pinangalanan sa karangalan ng imahe ng Our Lady of Pilar, kaya ang bayan ay tinawag na Pilar. Sa labas ng simbahan ay isang napakalawak na lupain. Makikita mo rin itong malaking gruto ng Our Lady of Lourdes. Ang simbahang bato sa kabilang banda ay tinayo noong 1834 at ganap na natapos noong 1885. Gayunpaman, ang revolusyon noong 1898 ay lubos na nasira at nawasak ang simbahan at naganap ang pagpapanumbalik hanggang 1966. Ang simbahan ay may isang napakasimpleng disenyo ng arkitektura at isang napakasimpleng harapan. Ngunit ito ay may isang napakakakaibang katangian. Ang kampanaryo ng simbahan ay matatagpuan sa tuktok ng pangunahing harapan. Ang maayos na napreserbang istruktura ng adobe at ang maliwanag na pagiging simple ng simbahan ang talagang nagpapaganda sa simbahang ito. The nave of the church. Bilang paggunita sa proklamasyon, isang simbahan na gawa sa kahoy at nipa ang tinayo sa parehong taon sa ilalim ng pagtangkilik ng Our Lady of Pilar. At ito ang nakapakong imahe ni Kristo sa gitna ng retabulo. Makikita nyo ang mga puntod na mga iilang na mayapang pari na nagsilbi sa simbahan ng Nuestra Señora del Pilar.
Panahon na lang malasala. Wala na ako dito. Yung pangabigit ko. Gusto nga naman po, hindi na nabutan yun eh. Eh, sabi niya, kaya lang pare. Ano po, hindi po. Sino lang po yung naabutan ng pare na nag-serve po dito sa simbahan natin? Yung pinaka-nauna po na naano niyo po. Father Tayo namatay. Father Leo namatay. Esteban. Father Stephen David. Yun. Ilang years po siya nag-serve po? Ilang years po siya nag-serve dito sa sa simbahan? 6 years po. Tapos sino naman po yung huling nag-serve? Yung ngayon po? Yes. Felix po. Pang ilang taon niya na po nag-serve dito? Ngayon. Isang taon. Nalilima yan ah. Isang taon lang siya noong ko, yung June. Isang taon ko yung June ito po na. Dahil din na sila natin sa June. Ano po ba ang lugar na ito bago natin simulan? Amerika. Ano po yung lugar na ito bago mag-simbahan? Nakasabi ka na pa. Yung bago po Sa Talagang ang pangalan, ang lugar na ito, poblasyon. Kaya lamang, yung simbahan namin, diyan nakatayo. Dito nakaharap dito. Yun, ang kasaysayan noon, na yung mga sinjin, pag-iusap ng mga tulisan, kaya doon malapit yung simbahan namin dito. Yung bagong ito, dito na. Ang naging pangalan nito noon talaga ay bilang pangalan mismo. Kasi naging nakasensya na. Kaya, mas tas mo na dito na. Ito siya kinuha ko sa brush tas yung nabigyan. Yung nabigyan kami. Yung nabigyan sa akin. Bali, ilang taon na po kayo dito na nag-aaral sa simbahan? Wala kang bata. Since birth. Bali, ilang taon na po ba kayo? Ako, 70. 70 po? Hindi naman po halata mga ng 50. Pwede yan. Ako 77. 77 po, hindi naman Alam mo, po halata. Baby makasaysayan kami. Makasaysayan kami. Ako, ministry ako eh. At saka ako, under po na. Ngayon, ang siya naman, ingat, tawag simbahan din. Mga tawag simbahan. May pinagpupulis kami, hanggang sa nanumpa kami na walang tataksil, diyan sa puo na yan. May ganyan, sumpa kami na pagka hindi nagkatuloy, hindi tayo magkasala. Diyan ako kayo yung matamis po. Kaya nagkasala ko, umiyak ako. May nabuong pagmamahal. Diyan na po ang pagmamahalan. Okay po, thank you po. Sa kanang bahagi ng pasukan ng museo na nakaharap sa National Road ay isang iskultura ng mga sundalong nakasakay sa kabayo na nakahandang kumilos na ang watawat ng Pilipinas ay nakataas sa itaas ng kanilang mga ulo. Sa tabi nito ay isang replika ng KM-41 Death March marker.